Sa totoo lang, Kuya Dax, hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero habang hawak ko itong phone at nakabukas ang note app ko, ramdam ko na kailangan ko na talagang ilabas ito. Minsan kasi kapag tumahimik na ang gabi at nakapatay ng ilaw sa apartment ko, bumabalik ang lahat. Yung saya, hiya, inggit, sakit, at yung kakaibang kilig na hindi ko gets kung saan nanggagaling. Pero bago ang lahat, ako si Johan, 27, tisoy, 5'7" ang height, payat na may konting defined na braso at dibdib. Semi-long ang buhok ko na itinatali ko kapag mainit. Bisexual ako, Kuya Dax. Matagal ko nang tanggap yon. Hindi ko pinagsasabi pero kung tatanungin mo naman ako ng diretsyo, hindi ko naman itatanggi yon. Mahilig ako sa musika. Marunong kumapa sa gitara at hindi ako nahihiyang sumabay sa kuro. Ang ibang kasama sa kwentong ito ay sina Winston at Edwin. Si Winston naman ay 28 na. Ang gravite sa mundong ito. Maputi, matangkad, malinis at magaling magdala ng sarili. May tsurang iyong tipong kahit pawisan galing sa gig, guwapo pa rin. Vocalist siya sa banda. Natural sa kanyang entablado, pero offstage, gentle at masikaso. Straight siya, Kuya Dax. Malinaw yan mula sa simula. Hindi siya yung taong naglalaro ng emosyon. Kung anong sinabi niya, yun yun. Si Edwin naman ay 25 years old na. Openly gay and proud. Alam niya ang gusto niya at hindi siya takot mapahiya. May tsura din naman si Edwin. Hindi naman siya yung gay na crossdresser. Maporma nga siya eh. Mahalata mo lang siya dahil sa way ng kilos at pananalita niya. Ang setup namin, 3 kaming nag-share sa isang bahay dahil mahal namin ang iisang tao. Oo kuya, ang labo nun pakinggan. Pero nangyari talaga. Hindi namin kayang pilitin si Winston na pumili. Mas pinili namin makisama at magpakatotoo sa naramdaman namin habang nasa iisang bubong. Sa umpisa parang larong biro lang. Sa totoo lang hindi ko gets paano kami pumayag sa ganong setup. Pero ayun, nag-umpisa kami sa isang kasunduan na titira kami sa isang bubong dahil yun ang gusto ni Winston. Para tuloy kaming nasa PBB house at si Winston si kuya at kami ni Edwin ang housemates niya. Naalala ko pa nung unang gabi na lumipat kaming 3 sa iisang bahay. Maayos ang hatian. Si Winston sa master's bedroom. Ako at si Edwin sa magkahiwalay na maliit na kwarto. Sa ref, may pangalan ng bawat lalagyan. Sa lababo may schedule ng mga chores. Pero alam kong mauwiri naman sa unahan kung sino mang kikilos. Sa laundry basket, 3 iba't ibang amoy ng fabric conditioner. Ang dami naming pagkakaiba. Pero may isang bagay kaming pinagkakasunduan. Ang pagkanta gamit ang isang mic. Yun ay ang magic mic ni Winston. May magic mic si Winston na parang trophy. Lagi niyang daladala kapag may okasyon. Isang Biyernes, binuksan niya yun at sinabing mas masaya kung sabay kaming kakanta ni Edwin. May araw talagang nakalaan na nagbi-videoke kami. Iyon ay tuwing weekend. Pagpare-pareho kaming nasa bahay lang. Kapag chorus na ng kanta, gamit ang iisang mikropono, ramdam kong init ng hangin na lumalabas sa bibig ni Winston pag turn na niyang bumirit, lalo na pag matas na yung nota ng kanta. Yung lagkit ng pawis sa pagitan ng daliri naming parehong nakahawak sa stand ng mic. Kung minsan sumasabay ang paghinga namin sa tempo ng kanta, minsan kasi mabilis yung pinipili naming kanta, minsan naman mabagal at sweet lang. Depende sa trip ni Winston na kantahin namin ni Edwin. Sa gilid, nakaupo si Winston. Tahimik lang. Pero alam kong gising ang diwa niya. Kapag natatapos ng kanta, malakas ang palakpak niya
na may halong tawa at pang-aasar. Parang sinasabi niyang, "Good job guys." Parang iba yung dating sa akin. Well, anyway, tuloy tayo sa kwento. Sa umaga, si Winston ang unang nagigising. Naghahanda siya para sa trabaho at minsan para sa gig niya sa gabi. Ako ang kusang nagtitimpla ng kape niya. Si Edwin ang bahala naman sa almusal. Kuminsan naman ay ako. Ako ang nagluluto ng paboritong ulam ni Winston. Sinigang na baboy na may tamang asim. At dahil hindi nga nagpapatalo si Edwin, siya naman ang gagawa nun sa susunod na araw. Pero ibang atake niya. Isa din sa paborito ni Winston, ang Bake Mac na nilunod sa cheese. Kapag ako nakakapagpatawa kay Winston, ramdam ko ang panalo. Kapag si Edwin naman ang nakakagawa nun, parang minus point sa puso ko. Nakakapagod umasa, pero nakaka-addict din. Hindi ko gets kung bakit sa halip na layuan ko siya, mas lalo akong lumalapit sa kanya. Dumating ang unang pagsubok. Ipinakilala ni Winston ang babaeng lagi niyang naikikwento sa amin. Naging sobrang gaan ang boses niya kapag binabanggit ang pangalan nito. Para namang kabaliktaran na nagiging mas mabigat ang hangin sa sala. Tinatanggap ko sa utak ko na straight siya. Alam ko yun mula day one pa lang. Pero ang puso ko, may sariling katangahan talaga. Tuwing binabanggit niya ang date nila, aminin ko nakakaramdam ako ng selos. Si Edwin kunwari chill lang. Pero ramdam ko rin ang bigat sa paraan niya ng pagliligpit ng pinagkainan namin. Kulang na lang ay magbasag ito ng mga pinggan. Nang mga sumunod na araw, kami na lang ni Edwin ang naiiwan sa bahay. Pero may nangyari na di ko inasahan. Habang nakaupo kami pareho sa sofa sa sala, napansin ko ang pagod sa mukha ni Edwin na dating hindi ko pinapansin. Mapupula ang mga mata niya at hindi na kayang itago pa iyon. Doon ko na-realize na pareho pala kaming talunan. Unti-unti, bumaba ang pader sa pagitan naming dalawa. May gabing umuulan, bumubuhos ang tubig sa bubong at ang amoy ng lupa ay pumapasok sa may bintana. Nagbukas ako ng mahina lang na tugtog. Playlist na may mga hugot song na kanta ni Moira. Naupo kami ni Edwin sa sofa. Magkabilang dulo na dahan-dahang lumapit sa gitna. At doon na nagsimulang samahan na hindi namin akalaing mabubuo. Oo, nagsimula kami sa kompetisyon kung sino ang pipiliin ni Winston. Pero sa huli pala, wala sa amin ang pipiliin niya. Mula nga noon ay nagbago ang lahat. Hindi na kailangan ng mikroponong nagsilbing tulay sa amin ni Winston. Mas naging magaan ang kilos namin ni Edwin. May mga araw na sabay namin ginagawa ang mga gawaing bahay na may ngiti sa amin. Kapag may naalala akong sakit, hindi na ako nahihiyang sabihin sa kanya. Ganon din naman si Edwin sa akin. Hinahawakan ko ang balikat niya ng sandali. Sapat para maalala niyang may kasama siya. Sa ngayon, Kuya Dax, kaya ko nang sabihin na hindi ko na kailangang may piliin sa amin si Winston para maramdaman namin na mahalaga kami ni Edwin. Minsan kasi ang akala natin, kailangang makipagsiksikan kung pwede naman tayong pumili ng lugar na sapat tayo at hindi natin kailangang makipagsiksikan pa. Wala na sa amin ang tanong ni Edwin na sino ba kami kay Winston? Mas mahalaga na kung sino ba kami sa isa't isa. Hindi ko pa tinatawag na relasyon ang meron sa amin ni Edwin, pero malinaw na may something kami. Kung saan kami dadalhin, go with the flow lang kaming dalawa. Kung minsan napag-uusapan namin ni Edwin, nagpapasalamat kami kay Winston kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi kami magtatagpo. Biro nga din namin minsan na baka sinadya lang talaga ni Winston na pagsamahin kami sa isang bahay para magkakilala kaming dalawa kasi alam niyang baliw na baliw kami sa kanya at humanap siya ng paraan para mabaling namin ang atensyon namin from sa kanya mapunta sa aming dalawa. Nakakatawa pero pumapasok sa isip namin yan. Hanggang dito na lang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Maraming salamat sa pagbasa at pakikinig. Ako si Johan. At ito, ang true confession ko.
Maraming salamat sa iyo, Johan, sa pagpapadala ng sulat mong hindi ko alam kung nakakatawa ba or doon sa part na nag-share kayo sa mikropono. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, ha? Parang may something eh. Or ako lang talaga. Comment nga kayo sa baba kung same ba tayo ng thoughts. At bago nga pala natin i-end ang story natin ngayon, special shoutout nga pala kay June Valentin. Nga pala guys, meron na akong pa-membership ngayon. Kung gusto nyo maging advance sa mga i-upload kong kwento, bago po talaga siya i-public, meron po tayong membership na isa po sa perks natin ay magiging advance po yung pakikinig ninyo. At syempre, meron din tayong pa-shoutout sa mga pa-members natin. Special shoutout. Kung meron kayong mga short messages, babasahin po natin yan on air. At kung gusto nyo pong balikan yung mga unang upload ko na naging reason kung bakit medyo naglaylo tayo sa mga content natin, isa po yun sa perks ko. Madami-dami din po yun. Bibigyan ko po kayo ng access doon. All you have to do is magbigay po kayo ng email ninyo. Kahit anong email na pwede nyo ma-access pa rin para ma-access nyo yung mga old stories na yun. Siyempre, pag nagpa-member po kayo niyan, mura lang naman po monthly. Tulong nyo na rin po yan para po ma-maintain natin yung channel natin kasi para po mas maayos yung recording natin at siyempre yung mga tools na ginagamit natin for editing. Mag-avail na po kayo ng membership. Mura lang naman po yan. At siguro pag lumaki-laki pa ang channel natin at pag nagpa-merch na ako, syempre kayo po ang unang maaambunan ng biyaya. At iniisip ko rin po mag-upload din po ako ng mga behind the scenes kung paano ko po nabubuo ang isang kwento, kung paano po siya ni-record at yung mga bloopers. So akala nyo talaga perfect yung pag-record ko, walang pagkakamali. Meron po yan, marami po yung mga bloopers ng mga bulol moments po. Doon ko po i-upload, exclusive lang po sa mga members ng ating channel. So sana po makapag-avail kayo, malaking tulong rin po yan sa channel ko. Nga pala, may mga ginawa rin ako dyang special badges sa mga members na makikita pag nag-comment kayo at mga emoji na personalize sa channel na ito na magagamit nyo po kung sakali magko-comment kayo o pupunta po kayo sa premiere kung may premiere po ako ng kwento. Magagamit nyo po yun, exclusive lang po sa inyo yan sa mga members. So maraming salamat in advance. Hanggang dito na lang po at kita-kits po tayo or kita-kinig po tayo sa susunod na kwento.